Sa ating pagdiriwang ng banal na misa, isama natin sa ating mga panalangin ang intensyon ni Charmaine at pamilya, Lawrence Villacorte, Kayla Santos, Ernest Hambalos. Gayon din para sa kaarawan ni Florenda Abanilla. At para sa kapayapaan ng kaluluwa ni Ethel Benustino, Hunde Antonio, Rosario, Maria, Jesus, Bricio, Joel, Odon. Gayon din sa kapayapaan ng kaluluwa ni Bienvenida Hanarelia. At lahat ng mga intensyon na ibinigay sa lahat sa Carmelites ngayong isang linggo. Tumayo tayong lahat para sa pambungad na awit. Ang Diyos sa tanan, ang lupa, sa panahon aking sagana, sa panahon ng iman at kaluhan, sa panahon ng kapayapaan, ang ng Panginoon, ang ngayon nagtitipon upang pagsaluhan ng kaligtasan, handog ng Diyos sa tanan. Ang pagsaluhan ng kaligtasan, handog ng Diyos sa tanan. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumainyo rin. Magandang umaga po sa inyo mga kapatid. Magandang umaga po, Pat. Good morning. Morning. At kasama ng ating banal na pagdiriwang, ang lahat na mga nakikiisa at nakikibahagi sa ating banal na pagdiriwang sa pamamagitan ng ating Facebook live streaming. Isama din natin sa ating banal na misa ang mga sumusunod na intensyon para sa lahat ng mga may sakit, lalong-lalo na dahil sa COVID-19. For all the frontliners fighting against COVID-19, Thanksgiving for the birthday of Francesca Vianney Isguera, at sa ikapanatag ng mga kaluluwa nila Maria Dilarmente, Gloria Dilarmente, Virgilio Custodio, Cesar Francisco, Adila Gaban, Sister Maria Yolanda Reyes RVM, at sa lahat ng miyembro ng Carmelite family all over the world. Mga kapatid, ang pagpapalang ng ating Panginoong Jesucristo ay muling nabuhay. Ang pag-ibig ng Diyos at ang pakipag-isang ng Espiritu Santo ay sumasa atin. Madalas tayong natatalo ng kalungkutan, kabiguan at kasalanan. Humingi tayo ng tawad sa Diyos at nang mapasa atin ang biyaya ng muling pagkabuhay. Para sa aming kakulangan ng pananampalataya, sa katotohanan ng iyong muling pagkabuhay, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Para sa aming kakulangan ng pag-asa, sa liwanag at lakas na dulot ng iyong salita, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Para sa aming kakulangan ng pagmamahal sa iyo, na nag-alay ng sarili sa paghahati ng tinapay,
Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Papuri sa Diyos sa kaitaasan. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, sa kaitaasan, papuri sa Diyos, kapayapaan, kinalulugdan niya, pinupuri ka namin, inarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagbubunyi ka namin. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, sa kaitaasan, papuri sa Diyos. Sasalamatan ka namin sa pagdakila ating kapurihan, Panginoong Diyos. Hari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Panginoong Jesucristo, bugtong na anak. Panginoong Kordero ng Diyos, anak ng Ama. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, sa kaitaasan, papuri sa Diyos. Ikaw panalangin, makasalanan ng mundo. Awa ka sa amin. Awa ka. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na naluklok sa kanan ng Ama. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, sa kaitaasan, papuri sa Diyos, sapagkat ikaw lamang ang banal, ang kataas-taasan. Ikaw lamang, O Jesucristo, ang Panginoon. Kasama ng Espiritu Santo, sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, sa kaitaasan, papuri sa Diyos, sa kaitaasan, papuri sa Diyos.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, lagi nawang magalak ang iyong sambayanan sa pagkakaroon ng bagong kalooban upang sa kadakilaang dulot ng pag-anib sa iyong angkan, ang araw ng pagkabuhay maging pag-asa sa pagdiriwang. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Unang pagbasa, ang pagpapahayag ni Pedro ay huwaran sa pagpapakilala kay Jesucristo ng mga unang Kristiyano. May tawag na makinig, sinundan ito ng paghugot sa banal na kasulatan. Pagkatapos ay inuugnay si Jesucristo sa sipi ng banal na kasulatan. Natatapos sa paghihimok sa mga nakikinig ng magsisisi at sumasalampalataya kay Kristong muling nabuhay. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Nung araw ng Pentecostes, tumayo si Pedro at ang 11 apostol at nagsalita siya ng malakas. Mga kababayan, ang mga naninirahan sa Jerusalem, pakinggan ninyong mabuti ang aking sasabihin. Mga Israelita, pakinggan ninyo ito. Si Jesus na taga Nazaret ay sinugo ng Diyos. Pinatutunayan ito ng mga himala, mga kababalaghan at mga tandang ginawa ng Diyos sa pamamagitan niya. Alam ninyo ito sapagkat lahat ng naganap sa gitna ninyo. Ngunit ang taong ito na binigay sa inyo ayon sa pasiya ay pagkaalam ng Diyos na mulat-mula pa ay ipinapako ninyo at ipinapatay sa mga makasalanan. Subalit siya ay muling binuhay ng Diyos at pinalaya sa kapangyarihan ng kamatayan. Hindi ito maaaring mamayani sa kanya, gaya ng sinabi ni David, "Nakita ko na laging nasa tabi ko ang Panginoon. Siya'y kasama ko kaya't hindi ako matitigati. Dahil dito, nagalak ang puso ko at umawit sa tuwa ang aking dila. At ang katawan ko'y nahimlay na may pag-asa. Sapagkat ang kaluluwa ko'y di mo pababayaan sa daigdig ng mga patay. At hindi mo itutulot na mabulok ang iyong banal. Itinuro mo sa akin ang mga landasing patungo sa buhay. Dahil sa ikaw ang kasama ko, ako'y mapupuspos ng kagalakan. Mga kapatid, masasabi ko na sa inyo nang tiyakan na ang patriarkang si David ay namatay at inilibing. Naririto ang kanyang libingan hanggang ngayon. Siya ay propeta at nalalaman niya ang pangako sa kanya ng Diyos na magiging haring tulad niya ang isa sa kanyang mga inapo. Ang muling pagkabuhay ng Mesiyas ang nakita at hinulaan ni David ng kanyang sabihin. Hindi siya pinabayaan sa daigdig ng mga patay at hindi itinulot na mabulok ang kanyang katawan. Itong si Jesus ay muling binuhay ng Diyos at saksi kaming lahat sa bagay na ito. Nang itaas siya sa kanan ng Diyos, tinanggap niya sa kanyang Ama ang ipinangakong Espiritu Santo at ito'y kanyang pinagkaloob sa amin tulad ng iyong nakikita at naririnig ngayon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ituro mo ang landasin ng buhay kong hahantungin. Ituro mo ang landasin ng buhay kong hahantungin. O Diyos, ako'y ingatan mo. Ingatan ang iyong lingkod. Ang hangad ko
ligtas. Kaya sa iyo'y dumudlog. Ika'y aking Panginoon, ang wika ko sa aking Diyos. Kabutihan tinatanggap ko ay ikaw ang nagkaloob. Ikaw lamang, Panginoon, ang lahat sa aking buhay. Ako'y iyong tinutugon sa lahat kong kailangan. Ituro mo ang landasin ng buhay kong hahantungin. Pinupuri ko ang poon sa akin at patnubay. Kahit gabi diwa niya ay sa aki umaakay. Nababatid ko na siya'y kasama ko oras-oras. Sa piling niya kailanmay hindi ako matitinag. Ituro mo ang landasin ng buhay kong hahantungin. Kaya't ako'y nagdiriwang, ang diwa ko'y nagagalak. Ang lagi kong nadaramay, hindi ako matitinag. Pagkat di mo tutulutang, ang mahal mo ay malagak. Sa balon ng mga patay, upang doon ay maagnas. Ituturo mo ang landas na buhay ang hahantungan. Sa piling mo'y madarama ang lubos na kagalakan. Ang tulong mo'y nagdudulot ng ligayang walang hanggan. Na linggo ng muling pagkabuhay ay hangos sa unang sulat ni Pedro. Nais palakasin ni Pedro ang pananampalataya ng mga unang Kristiyanong tinutuligsa ng lipunan ng kanilang ginagalawan. Dapat maging matatag sila sa kanilang sinumpaan noong sila'y bininyagan. Papakahayag mula sa unang sulat ni Apostle San Pedro. Mama, pinakapamamahal ko, walang itanatagi ang Diyos. Pinanahalanghagan niya ang bawat isa ayon sa mga ginawa nito. At yamang tinatawag ninyo isang ama. Igalang niyo siya hambak kayo na bubuhay. Alam ninyo kung ano ang titinubos sa inyo sang walang kabubulahang pamumuhay na inyo minanana sa inyong mga bulang. Ang titinubos sa inyo di mga bagay na nasisira o nobus paris ngang gito o pilak kundi ang buhay ni Kristong inihahayan sa krus. Siya ang korderong walang batik at kapitasan. Itanalangka na siya ang Diyos sa gawing ito bago pa ninilikaha ang daigdig at alang-halang sang inyo. Ipanahayag siya bago sumapit. Ang katapusan ang panahon dahil sa Kanya nalik kayo sa Diyos na sa Kanya muling mubuhay at naparanggal ang anupat ang inyong pananampalataya at pag-asa ay nasa Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Let us all rise to honor the gospel. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Purihin ang Diyos. Hallelujah. Purihin ang Diyos. Hallelujah.
Sumainyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang linggo ding iyon, ang dalawa sa mga alagad ay patungo sa isang nayong tinatawag na Emmaus. May 11 kilometro ang layo sa Jerusalem. Pinag-usapan nila ang mga pangyayari. Samantalang nag-uusap sila at nagtatanungan, lumapit si Jesus at nakisabay sa kanila. Siya ay nakita nila, ngunit hindi nakilala agad. Tinanong sila ni Jesus, "Ano ba ang pinag-usapan ninyo?" At tumigil silang nalulumbay. Sinabi ng isa na ang ngalay Cleopas, "Kayo lamang po yata ang dayuhan sa Jerusalem na hindi nakakaalam sa mga bagay na katatapos pa lamang nangyari roon." "Anong mga bagay?" tanong niya. At sumagot sila, "Tungkol kay Jesus na taga Nazaret, isang propetang makapangyarihan sa gawa at salita, maging sa harapan ng Diyos at ng mga tao. Isinakdal siya ng aming mga punong saserdote at mga pinuno upang mahatulang mamatay, at siya'y ipinako sa krus. Siya pa naman ang inaasahan naming magpapalaya sa Israel. Hindi lamang iyan, 3 araw na ngayon mula nang mangyari ito. Nabigla kami sa ibinalita ng ilan sa mga babaeng kasamahan namin. Maagang maaga raw silang nagpunta sa libingan at di nila natagpuan ang kanyang bangkay. Nagbalik sila at ang sabi, nakakita raw sila ng isang pangitain, mga anghel na nagsabing, buhay si Jesus. Pumunta rin sa libingan ang ilan sa mga kasama namin at gayon nga ang natagpuan nila. Ngunit hindi nila nakita si Jesus. Sinabi sa kanila ni Jesus, "Kay hahangal ninyo, ano't hindi ninyo mapaniwalaan ang lahat ng sinabi ng mga propeta? Hindi ba't ang Mesiyas ay kailangang magbata ng lahat ng ito bago niya kamtan ang kanyang marangal na katayuan?" At ipinaliwanag sa kanila ni Jesus ang lahat ng nasasaad sa kasulatan tungkol sa kanyang sarili, simula sa mga aklat ni Moises hanggang sa sinulat ng mga propeta. Malapit na sila sa nayong kanilang patutunguhan, at si Jesus ay waring magpapatuloy pa ng lakad. Ngunit siya ay pinakapipigil nila. "Tumuloy na po kayo rito sa amin," anila, "sapagkat palubog na ang araw at dumidilim na." Kaya't sumama nga siya sa kanila. Nang siya ay kasalo na nila sa hapag, kinuha niya ang tinapay at nagpasalamat sa Diyos, saka pinaghati-hati at binigay sa kanila. Nabuksan ang kanilang paningin at nakilala nila si Jesus. Subalit ito'y biglang nawala at nawika nila, "Kaya pala gayon ang pakiramdam natin habang tayo'y kinakausap sa daan at ipinapaliwanag sa atin ang mga kasulatan." Noon din tumindig sila at nagbalik sa Jerusalem. Naratnan nilang nagkakatipon ang 11 at ang ibang mga kasama nila na nag-uusap. Muli ngang nabuhay ang Panginoon, napakita kay Simon, at isinalaysay naman ng dalawa ang nangyari sa daan, at kung paano nila siyang nakilala nang paghati-hatiin niya ang tinapay. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Mga kapatid, muli magandang umaga po sa inyo lahat. Sa 3 linggo ng Pasko ng muling pagkabuhay ni Jesus,
Patuloy nating pinahalagahan ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Ngayon, inaanyayahan tayo ng Panginoon na manatili sa antas ng kagalakan. Ito ay sa kadahilanang hindi lamang tayo tinubos ni Kristo ng kanyang mahalagang dugo. Gayon din, siya ay patuloy na kasama natin sa pamamagitan ng mga banal na kasulatan, liturhiya ng salita, at ang pagbabahagi ng tinapay, liturhiya ng Eukaristiya, ang pangunahing bahagi ng banal na misa. Sa ating unang pagbasa, nabatid natin na matapos bumaba ang banal na Espiritu sa tinatawag nating Pentecost, si Pedro ay patuloy na nagpapatutuo na si Kristo ay muling nabuhay at itinaas at niluwalhati. Siya ay nagpatunay na imposible na si Kristo ay madaig ng kamatayan. Kaya't imposible din para sa atin na tinubos ni Kristo kasama ng kanyang mahalagang dugo na manatiling bihag. Sapagkat nakikibahagi tayo sa bagong buhay ni Kristo, tayo ay nanatili sa kanyang presensya. Sa makatuwid, walang dahilan para mangamba, sapagkat siyang nanatili sa pagkukup ng kataas-taasan ay mananatili sa kanyang pagkalinga at kanlungan ng kapangyarihan. Sa ikalawang pagbasa, inanyayahan tayo ni Pedro na mabuhay ng isang karapat-dapat sa isang bagong buhay. Wika nga, in your state of life, sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Kristo. Sa makatuwid, kung ang Diyos ay tunay na ating Ama, dapat nating subukang mamuhay ng banal, sapagkat ang mga tumatawag sa ngalan ng Panginoon ay dapat lisanin ang kasamaan. Ito ay buhay ng patutuo at nagpapakita na si Kristo ay totoong nabuhay sa atin. Sa banal na ebanghelyo, nabatid natin ang dalawang kalalakihan na nalungkot at nasiraan ng loob, na naglalakad patungong Emmaus. Inilalarawan ng teksto ng mga ito bilang downcast. Ibig sabihin, ang kanilang mga mata ay nakatuon sa lupa. Ang kanilang mga ulo ay nakayuko. Wari nakabitin. Ayon sa kanila, ang kanilang Panginoon at Mesiyas ay pinatay at ninanais at inaasahang siyang magpalaya ng Israel. Si Jesus ay inakala nilang siyang tutubos sa Israel, pero hantong lang pala ito sa kamatayan. Sinasabi ng mga kasama nila ng mga kababaihan na si Jesus ay muling nabuhay, ngunit ang mga alagad na ito ay di naniniwala sa mga ulat at ngayon ay umalis sa Jerusalem nang takip silim at palubog na ang araw. Ang dalawang kalalakihan na ito ay nilalandas din ng maling direksyon. Sila ay patungong kanluran, palayo sa Jerusalem, at malayo rin sa muling pagkabuhay. Ang mga ito ay nakatalikod sa Panginoon, na kung saan sana ay paparoon sa silangan. Lubos na di nababatid o naunawaan ng dalawang alagad ang plano ng Diyos. Hindi nila mabatid, makita o maisip na maaari ngang siya ay nabuhay na magmuli, tulad ng sinabi sa kanila ng mga kababaihan. Sila ay lubos na nabulag sa mga maluwalhating bagay na nangyari sa mga oras na yaon. Tulad nila, sila ay mahalintulad din sa atin, na kung minsan ay nahirapang makita at manawaan na napagtagumpayan ng ating Panginoon ang kamatayan. Napakadaling ang ating mga mata ay nakatuon pababa sa pagkalumbay, sa halip na pataas sa pananampalataya. So we ask ourselves this question: do we recognize the presence of the risen Christ in the faces of those around us? Or are we like the disciples on the road to Emmaus, who didn't even recognize
who was in their midst. Nakikilala o nakikita ba natin ang presensya ng Kristong muling nabuhay sa mukha ng mga tao na ating nakakasalamuha sa ating kapaligiran? Hindi tayo na iba sa dalawang alagad na nais makatakas mula sa Jerusalem dahil sa takot at pagkabigo. Sa panahong ito ng pandemya ng COVID-19, maraming mga tao ang nagkakagulo at nasisiraan ng loob. Iniisip nila na wala ng lunas o kawala sa trahedyang ating kinakaharap sa kasalukuyan. Ang Ebanghelyo ngayon ay nagbibigay ng napakahalagang mga aspeto ng ating buhay Kristiyano. Iyon ay ang liturhiya ng salita at ang katawan at dugo ni Kristo, ang banal na Eucharistia. Mahalagang bigyang pansin natin ang pagkasunod-sunod o sequence ng mga pangyayari sa paglalakbay na ito sa Emmaus. Una, binigyang liwanag ni Kristo ang isip ng kanyang mga alagad batay sa banal na kasulatan, liturhiya ng salita. At sinimulan niyang ipaliwanag sa kanila ang lahat ng sinasabi ng kasulatan tungkol sa kanya, mula kay Moises hanggang sa lahat ng propeta. Pangalawa, ipanaliwanag ni Kristo ang liturhiya ng kanyang sariling katawan at dugo, ang Eucharistia. Kasama nila, nang nasa hapag na siyang kasalo nila, kumuha siya ng tinapay, nagpuri at piniraso ito at ibinigay sa kanila. Pagkatapos nito, isang mahalagang bagay ang nangyari. Nabuksan ang kanilang mga mata at nakilala nila siya. Mahalagang tandaan na pagkatapos lamang ng dalawang mahalagang pagdiriwang na ito, nakilala ng mga alagad na siya si Kristo ang kanilang Panginoon. Si Jesus ang nagbigay ng direksyon o siya ang nanguna sa kanilang pagtatagpo o tipanan or encounter sa daan patungo sa Emmaus. Una, sa pamamagitan ng pagpapaliwanag ng banal na kasulatan at sinundan ng pagbabahagi ng tinapay kasama ang mga alagad. Ang punong tagapanguna ay si Jesus. Siya ang may nangungunang papel sa bawat pagtipan or encounter. Siya ang nagpasya na una ang banal na kasulatan na dapat ipaliwanag at pangalawa na ang magkaroon ng Eucharistikong pagsasalo. Sa tuwing ipinagdiriwang natin ang banal na Eucharistia, ito ay si Jesus na siyang tagapagdiwang. Si Jesus ang pangunahing tagapamuno sa tuwing ipinagdiriwang ang banal na misa. Ang pag-aalay ni Jesus ng kanyang sarili sa krus ay ang parihong handog na ginawa ngayon ng pari sa panahon ng pag-alay ng misa. Sa pagdiriwang ng Eucharistia, kasama ang kanyang mga disipulo, binibigyan diin ang kahalagahan ng utos ni Kristo. Gawin ito bilang pag-alala sa akin. Sa katunayan, tinubos niya at binigyan tayo ng bagong buhay sa pamamagitan ng kanyang pagpapakasakit, pagkamatay sa krus, at muling pagkabuhay. The Paschal Mystery. Gayunpaman, upang mapanatili at mapangalagaan ang bagong buhay na ito, naghabilin siya sa atin ng dalawang mahalagang liturhiya, ang banal na misa, salita at Eucharistia. Kaya ang kasabihan, ang liturhiya ay buhay, ay nangahulugan na kung makalimutan natin ang mga liturhiya na ito ng pagdiriwang ni Kristo, makakalimutan din natin ang ating bagong buhay sa piling niya. Ginawa ito ni Kristo ngayon upang paalalahanan tayo na sa bawat oras na ipinagdiriwang natin ang liturhiya ng may kawastuhan, binubuksan niya ang ating mga mata upang makilala ang kanyang banal na presensya sa atin sa pamamagitan ng pagbabahagi ng tinapay bilang pag-alala sa kanya.
Pinangalagaan niya ang ating buhay at pinanibago araw-araw. He renews us daily. Sa makatuwid, sa banal na Eukaristiya o sa banal na pagdiriwang ng misa, kinikilala natin si Kristo araw-araw at pinapanibago natin ang ating buhay sa Kanya. Sa banal na misa, si Kristo ay naghahandog muli ng sarili bilang isang mahalagang pantubos para sa pagbabago ng ating sariling buhay. Sa ganong pamamaraan, hilingin natin kay Kristo na laging buksan ang mga mata ng ating isipan upang makilala natin siya sa tuwing tayo ay nagdiriwang ng Eukaristiya. Aleluya! Ang nabuhay na Kristo ay kasama natin. Ipinapahiwatig sa atin ng mga pagbasa, lalong-lalo na sa banal na Ebanghelyo, na si Kristo ay kasama natin sa ating paglalakbay. Sa panahon ng takot, pangamba at pag-aalinlangan, si Kristo ay sumasabay sa ating paglalakbay. Katulad ng pakipaglakbay niya sa dalawang lalaki papuntang Emmaus. At ayon ni San Lucas, ang dalawang kalalakihan na ito ay walang mapagsiglan ng kagalakan o di maitago ang kanilang karanasan. Ang dalawang alagad ay tumakbo ng 7 milya pabalik sa Jerusalem upang sabihin sa kanilang mga kapatid ang nangyari at kung paano nila nakatagpo si Jesus sa pagbabahagi ng tinapay. Minarapat nilang pag-usapan ang tungkol sa Kristo sa kanilang nakatagpo, kung ano ang kanyang sinabi at kung ano ang kanyang ginawa. Bumalik sila sa silangan, patungo sa anak na nabuhay na magmuli. Kumusta naman tayo? Sa pagtatapos ng bawat misa, sinabi ng pari o ng diakono, tapos na ang ating pagdiriwang. Humayo tayo sa kapayapaan. Hindi naman ito nangahulugang tapos na tayo at umuwi na lang at magkaroon ng isang magandang araw. O sinasabi natin, have a nice day. Nangahulugan ito, humayo tayo sa mundo at dalhin ang Kristo na ating natanggap at ibahagi ito sa iba. Humayo tayo upang ibahagi sa kanila kung ano ang ating nakita at narinig, kung ano ang naranasan. Ibahagi sa iba ang kagalakan at pag-asa na naranasan natin sa banal na Eukaristiya. Bilang pangwakas ng aking pagninilay, hiramin ko ang makabagbag ng daming mensahe mula kay Pope Francis. Ito po ang sinabi niya. Rivers do not drink their own water. Trees do not eat their own fruit. The sun does not shine on itself, and flowers do not spread their fragrance for themselves. Living for others is a rule of life. We are all born to help each other. No matter how difficult it is, life is good when you are happy, but much better when others are happy because of you. Kaya mga kapatid, tayo po ay magalak at magdiwang dahil sa pagmamahal at pag-ibig ng Diyos para sa atin. And let us share the fruit of Christ's resurrection. Amen. Bilang isang pamayanan, sama-sama nating ipahayag ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos na Amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya na dalangin ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Maria ng Birhen, pinagpagkasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may 3 araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat.
Doon magmumulang paririto at hukom sa nabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos, Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Hingin natin sa Diyos na lumakas ang ating pananalig sa muling pagkabuhay ni Kristo sa gitna ng ating mga himutok, pagkabigo, at kawalan ng pag-asa sa buhay. Ang ating sasambitin, Amang nagpapasigla, pag-alabin mo ang aming mga puso. Amang nagpapasigla, pag-alabin mo ang aming mga puso. Para sa mga namumuno sa simbahan, upang sa kabila ng mga kabiguan at kalungkutan ng kanilang natatamo sa paglilingkod sa bayan ng Diyos, ay lumakas ang kanilang pananalig kay Kristo, muling nabuhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Amang nagpapasigla, pag-alabin mo ang aming mga puso. Para sa lahat ng mga Kristiyano at mga taong mabuting kalooban upang sa taong ito ng ekumenismo at pag-uusap hinggil sa pananampalataya ay samahan sila ni Kristo sa pagtahak sa landas tungo sa pagkakaisa. Manalangin tayo sa Panginoon. Amang nagpapasigla, pag-alabin mo ang aming mga puso. Para sa mga namumuno sa ating bansa upang maglakas loob silang maglakbay kasama ni Kristo tungo sa ikabubuti ng ating mga kababayan at sa ikauunlad ng ating lipunan. Manalangin tayo sa Panginoon. Amang nagpapasigla, pag-alabin mo ang aming mga puso. Para sa mga taong napabalot ng lungkot, pagkabigo at kawalan ng pag-asa, upang sa pagninilay sa salita ng Diyos at sa pagdiriwang ng banal na Eukaristiya, ay matatagpuan nila ang pagkaunawa at sigla sa buhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Amang nagpapasigla, pag-alabin mo ang aming mga puso. Para sa ating lahat na nagkatipon sa pagdiriwang na ito ng salita ng Diyos at banal na Eukaristiya, upang maging masigasig tayong tagapagbalita ng katotohanan, si Kristo ay buhay at siya ay ating kasama sa paglalakbay sa daigdig na ito. Manalangin tayo sa Panginoon. Amang nagpapasigla, pag-alabin mo ang aming mga puso. Tahimik nating ipanalangin ang ating mga sariling kahilingan. Manalangin tayo sa Panginoon. Amang nagpapasigla, pag-alabin mo ang aming mga puso. Ama naming muling bumuhay kay Kristo mula sa kamatayan. Isugo mo sa amin ang Espiritu Santo upang hindi kami malubog sa burak ng kalungkutan, pagkabigo at kawalan ng pag-asa, at bagkus ay maging masasayang tagapagdala ng magandang balita ng kaligtasan sa sandaigdigan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ng iyong anak na aming Jesucristo at aming Panginoon. Amen. Amen. Ang pinayat anak na ito, handog ng bayang lumaas, masambang nagmamahal sa'yo. Jesucristo, ating Panginoon.
Mangkapat makisano ay mabubuhay kailan pa man. Handog namin sa iyo, Ama, ang tinapay at alak na ito. Handog ng bayang umaasa, sumasampat nagmamahal sa'yo. Mga kapatid, manalangin tayo upang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoong itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapanikwangan ng buong sambayanang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang mga alay ng iyong sambayanang natutuwa, ang pagkabuhay ng iyong anak na niloob mong aming katuwa ngayon, ay papagbungahin mo ng galak na manatili sa amin habang panahon. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat at ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong ipinagdiriwang ang pagkain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Nagaing walang humpay, ang anak mong minamahal, upang magkasalo-salo ang tanan sa piging ng iyong buhay. Hindi na mamatay ang inihain sa krus, ang krus na ipinako'y buhay lagi bilang handog. Kaya kaysa ng mga anghel na nag-aasiyawit at nagpupuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Pinagpalaan na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, kayo nung banal makaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman nung matapos ang hapunan,
Hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo ay bubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Sa krus At pagkabuhay, itulubos mong tunay, Kung Jesus, aming mahal, iligtas mo kaming tanan. Kung Jesus, aming mahal, ngayon at pagkailanman. Ang mga ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng anak. Kaya't inialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na kakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco na aming Papa, ni Honesto na aming Obispo, sa lahat ng mga Obispo at mga kaparian, at kaming lahat na narito ngayon. Alalahanin mo rin mga kapatid naming nahinlay, nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Biring Maria, ina ng Diyos, kaisa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawang hanggang. Amen, amen, amen. Amen, hallelujah. Purihin ang Diyos, purihin ang Diyos. Amen, hallelujah. Amen, amen, amen. Amen, hallelujah. Sa tagubilin ng mga kagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Namin sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa para ng sa langit, bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa amin
kasalan para ng pagpapatawan namin sa nakakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat sa iyo ang kaharian at kapangyarihan at kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayin niyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka. Kordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka. Kordero ng Diyos, nag-alis ng mga kasalanan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, narito si Jesus, siyang kordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan sa libutan. Mapalad tayo mga inanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. My Jesus, I believe that you are present in the most holy sacrament of the altar. I love you above all things, and I desire to receive you into my soul. Since I cannot now receive you sacramentally, come at least spiritually into my heart. I embrace you, as if you are already there, and unite myself wholly to you. Never permit me to be separated from you. Amen. Ang mabuhay sa pag-ibig ay magbibigay, at di nagtatansa ng halaga, at hindi naghihintay ng kapalit. Pag-ibig ay walang masubalit, naibigay ko ng lahat,
akong tumatakbo. Luhaman ako sa lahat, luhaman ako sa lahat. Ang langit kong yaman ay mabuhay sa pag-ibig. Mabuhay sa pag-ibig ay paglalayaw. Nahandong ay payamat may galak. Sa maalam na udyok ng pag-ibig, hinahanap kita sa aking kapwa. At siyang aming tumatanggap, bituin sa aking patnubay. Iwas sa paglalakbay, sandigan lakas at tibay. Laging awit ang sagisag, mabuhay sa pag-ibig. Mabuhay sa pag-ibig ay maging bihag sa tawag ng pagmamahal na Diyos. Mamawiin niya lahat ang panindig sa gunita dahas ay limutin. Sisilang puting manapot, kayamanan ka ng puso ko. Gantimpala ko ikaw, pag-asa na tatanaw. Ang umanaw sa sarili ay mabuhay sa pag-ibig. Ang mabuhay sa pag-ibig ay pagbibigay na dinagdagan siya ng halaga at hindi ang kapatid. Pagbibigay wala masubalit, naibigay ko na lang. Magaan akong tumatakbo, luhaman ako sa lahat, luhaman ako sa lahat. Ang langit kong yaman ay mabuhay sa pag-ibig. Ang mabuhay sa pag-ibig ay paglalaya. Nahandong ay payaman may galak. Sa maalam na uyong ng pag-ibig, hinahanap kita sa aking kapwa. At siyang tanging tumatanggap, bituin sa aking patnubay. Iwas sa paglalakbay, sandigan lakas at tibay. Laging awit ang sagisag, mabuhay sa pag-ibig. Ang langit kong yaman ay mabuhay sa pag-ibig.
Panalangin laban sa COVID-19. Ama naming mapagmahal, lumapit kami sa iyo sa aming pangangailangan upang hilingin kami ay ipag-adya mo. Sa sakit ng dulot ng 2019 coronavirus na kumitil sa maraming buhay at patuloy na kumakalat sa iba't ibang bayan at bansa. Hinihilingin namin ang iyong biyaya sa lahat ng mga nag-aaral ng uri at pinagmulan ng salot na ito. Patnubayan mo ang mga dalubhasa sa medisina na tumutulong sa mga may sakit upang sila ay mapuno ng matibay at pagmamalasakit at pagdamay. Ipinapanalangin namin ang mga pamahalaan na naghahanap ng lunas at kagalingan para sa mga pinahihirapan ng sakit ng dulot ng salot na ito. Ipinagkakatiwala namin sa iyo ang lahat ng nagdudurusa dahil sa sakit na ito. Pagalingin mo sila at bigyan ng mabuting kalusugan. Pukawin mo ang aming kalooban upang maging handa kaming tulungan ang mga may masakit at nangangailangan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo, anak mo, na nabubuhay at nahaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, Diyos magpasawalang hanggan. Amen. Maria magpaampon sa mga Kristiyano. San Rafael Arkanghel. San Roque. Panalangin kami. San Lorenzo Ruiz. San Pedro Calungsod. Panalangin sa kanonisasyon ni Titus Brandsma. Ama, bukal ng kagadahang loob, si Titus Brandsma na iyong abang lingkod ay nagpunyagi para sa kaganapan ng iyong paghahari at inalay ang kanyang pagtitiis at sakit ng kusang loob ng bunga ng malalim na pananalig sa pagmamahal mo. Sa iyong awa at paggalinga, ako ay dumudulog sa pamamagitan ng panalangin ni Titus Brandsma. Jesus, sa wangis ng iyong magandang kalooban, ipinamayani ni Titus ang pagmamalasakit at paggalinga sa lahat ng mga taong humihingi ng kanyang paglingap, lalo na ang mga inaapi at dukha. Dumudulog ako sa iyo, dala ang mga sumusunod na kahilingan sa pamamagitan ng panalangin ni Titus Brandsma. Banal na Espiritu, turuan mo ako na palagiang tularan ang kahanghangang pananalig, mapagkaloob na pagmamahal at nag-aalab na sigya ni Titus Brandsma. Parigagin mo, O Panginoon, ang iyong lingkod dahil ang kanyang buhay ay nukukol sa pagpapadama ng iyong pagmamahal dito sa mundo. Naway sa huwara ni Titus, magbalik loob at magpakaisa kami sa iyong pagmamahal, O Ama, kasama ni Jesucristo at Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Maria, Ina ng Carmen. Titus Brandsma, Carmelita at Martir. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, tunghayan mo at lingapin ang iyong sambayanan na minarapat mong makinabang sa piging na mapakailanman. Ipagkaloob mong kami malwalhating makarating sa pagkabuhay na magtatampok sa amin ng iyong piling sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. So before we conclude our Holy Eucharist, I would like to take this opportunity, first of all, to thank each one of you for joining us in this holy celebration. But I would like to take this opportunity to officially announce
that as an order of Carmelites of the Blessed Titus Bransma in the Philippines and Papua New Guinea, we are initiating a fund generation campaign called Carmel Care in response to COVID-19 pandemic. Alam niyo po, dumarami po ang dumating sa Office of the Provincial request for financial and material assistance because of the effect of the pandemic. Dahil sa lockdown at enhanced community quarantine, alam natin na marami ang nawalan ng trabaho at siyempre marami ang kulang o wala ng makain. Because of the very limited resources that we have, we can give very minimally. We believe that there are some people who are more blessed than others, or more people are more blessed than others, and are capable of helping those who are less fortunate in life. So the idea is that the Carmel Care in response to COVID-19 pandemic is an opportunity for people to channel their support for those who have less in life. We serve as channel or conduit of God's love and care. And we are very happy because after 1 week of initiating this campaign, we are able to raise 93,000 pesos, and we will distribute this amount to people who are mostly in need, especially those who are under our care. Sa mga parokya natin, we have 8 parishes all over the country, and also other groups who are coming to us. So naitulong na po natin ang ibang amount na ito. At ngayon tatawagin ko po si Brother Christopher Labrador, ang ating extended counselor from the students, to thank our sponsors po. Maupo po muna tayo. So we give time to thank our sponsors and donors. Mula nang maitatag ang Philippine Carmel Care Charity Drive in times of COVID-19 pandemic noong April 19, kasalukuyan, as of today, April 26, we have 93,500 received donation from our generous friends and donors. Pasalamatan po natin ang parishes ng New Escalante, Old Escalante, Triumph the Cross, Rizal, Negros. Gayon din ang mga sumusunod: Mr. Arnold Alcala, Josel Paulino, Mr. Luis Calaguan, Miss Teresita Malanum, Pierrick Family, POC Cavite Community, POC Project 6 Community, POC Pilar Community, Miss Erlinda Españo, Miss Marnie Ferra, Miss Nelly Fuerte, POC Cabanatuan Community, Miss Irene Villosilio, Project 6 POC Community, Miss Gloria Quinones, at Miss Jocelyn Balmadrid. Muli, maraming salamat po sa inyong mga naibahagi. Okay, palakpakan po natin ang ating mga sponsors at mga donors. Salamat kay Father Tuto at Father John sa Bursar's Office at sa inyong lahat na nakikiisa at nakibahagi sa ating banal na pagdiriwang. Salamat sa namamahala sa ating live streaming. So, palakpakan po natin sila. Sa ating choir. So, salamat sa buong student priory community. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Humayo kayo sa kapayapaan upang mahalin at paglingkuran ang Panginoon. Salamat sa Diyos. Hallelujah. Hallelujah. Mm.
Celi, letare, Alleluia.